Mao. Siya po ay Program Manager ng Conflict Alert Council for Climate and Conflict Action Asia. Ito nga po yung CCAA. Ating pong kausapin, may kinalaman po dito sa BARM election. Ma'am Mao, magandang umaga po sa inyo. Good morning! Morning, Ricky, no, sa lahat ng ating mga tagapakinig ngayong Monday morning. Opo. At binasa ko nga itong pinadala sa akin ni Scout na 5 pahinang ninyo, press release, no? Kayo ay naglunsad ng Boto Mo Bangsamoro at matagal na naman ninyo itong minomonitor actually, almost ilan na bang taong kayo nagmo-monitor ito every election eh. So ano bang latest natin ngayon? Dahil siguro yun ang maganda munang simulan natin para doon sa mga nakikinig sa atin na hindi kabisado ito. Ano po ang yung latest monitoring dyan sa BARM? Yes, tama, Ricky, no, na kami bilang Climate Conflict Action, matagal na kami nagmo-monitor, especially during election season. At ngayon, no, sinasabi natin na ngayon sa Bangsamoro, we are actually entering a critical election period. Bakit, no? Kasi dalawa yung nakikita natin. Una, we're seeing the convergence na itong first ever, no, na Bangsamoro parliamentary elections na mangyayari sa September, plus sa yung pagpapatuloy din, no, ng barangay at SK elections na magsisimula din gaganapin, no, sa November this year. So dalawang election season ang ating nakikita. And based din sa ating datos, nakita natin na during election years, no, talagang tumataas ang incidence of violence. In fact, sa ating monitoring, no, may na-record na kami na 229 incidents at 85 deaths since the filing of candidacy noong May 5. At inaasahan, no, na maaari pa itong tumaas ngayong election season. At isa rin, no, siguro nakakalimutan ng karamihan that September is also the flooding season, no? So, importante na pagtuunan din yung pansin kasi habang lahat nakatutok doon sa maaaring political violence na mangyari, huwag kalimutan yung maaaring implikasyon din, mga risks, no, climate-related risks na maaaring mangyari as we approach itong election season. Oo, ganda yan. So ito pa rin pala, no, dun sa inyong release na pinadala, 221 incidents ang recorded at 85 yung deaths nito. Pag tinignan ito individually, Mau, lalo na itong mga deaths, ano ito? Mga politiko, ordinaryong tao? Sino-sino itong mga ito? Halo-halo, no, Ricky, no, kasi sa atin minomonitor natin hindi lang election-related violence, even yung mga involvement ng mga violent extremist actors, Okay. yung mga may mga random shootings din, no, yung mga shooting incident na alam din natin nagpapatuloy sa Bangsamoro region. Kasi sa amin, no, sa CCAA, sinasabi nga namin na kahit election season itong minomonitor natin, we have to go beyond just monitoring ERV, no, election-related violence. Kasi nakita rin natin sa datos at based sa history how different types of conflict, no, kahit iba yung cause, pwede siyang mag-morph, no, into political violence. So for example, yung mga rido, yung mga clan feuding, maaari yung mag-escalate. Actually, nakita na natin, no, kung paano itong mga long-standing na mga rido sa Bangsamoro ay nag-escalate into political violence kapag panahon ng eleksyon. Ang pinagtataka ko dito sa inyong report, you also reported na yung pagbababa ng armas. Yan ay matagal na natin pinag-uusapan yung MILF, 'di ba? Yung sa decommissioning stage. So hanggang ngayon pala ay hindi pa fully talagang nakakapag-surrender ng arms ang maraming army ng MILF? Hindi pa, Ricky, no? So isa rin yun sa matagal na nga namin yung sinasabi na dapat tignan mabuti, no, itong decommissioning. Actually, ang aming stand nga, no, is habang hindi stalled, no, itong decommissioning process, tignan na, no, yung mga iba pang ways, yung tinatawag namin alternative pathways para ma-monitor, no, ma-control itong loose firearms. Kaya kami sa CCAA, sinasabi namin, idaan na, strengthen pa rin yung RA 10591, yung ating gun law, para habang stalled, no, yung decommissioning, may parallel efforts para ma-address nga itong loose firearms na patuloy pa rin sa BARM. So dalawang ano pala yun? Dalawang senaryo. Kumbaga may loose firearms, tapos iba pang usapin yung talagang kailangan nilang isurrender. Yes, Oo. yes, Ricky, no. At sinasabi nga din namin kasi ang daming issues, no, surrounding the decommissioning, yung hindi pa rin nalalabas yung listahan, for example, kung sino na ba talaga yung mga na-decommission. At alam natin since last year, no, ay nagkaroon din ng unilateral suspension ng MILF. Oo. Dito, no, sa decommissioning.
kaugnay din yun kasi nawalan ng counterpart, no, yung GPH panel. Pero ngayon meron na, no? So we are seeing hopes na ito magpatuloy at saka makontrol talaga itong mga loose firearms. Oo, kasi parang sa observation nyo rin, ako importante ho ito dahil ang isang interesting, it's parang sabi nyo, parang you are actually much worried doon sa barangay election kung saan very personal, Yes. familial talaga ho yung tawag dito, nagiging approach ng marami. Tapos may mga ganito kang loose firearms, andyan yung Rido. So talagang komplikado yung sitwasyon mo no? Tama, Ricky, no? Base rin, no, sa aming election monitoring, usually yung barangay at Barangay. SK election talaga ang Mainit. mainit, no? Oo. Kasi nga very, very, yung kinship ties, no? Oo. Yung very clan-based din. Kaya ito nga, no, parang kaya sinasabi namin na critical talaga itong period, no, ng papalapit na election season kasi naghahalo-halo, no, Oo. ang maraming issue. Tsaka yung isa pa, yung na-observe ninyo na parang naging unti-unti yung pagpasok ng mga local officials nga sa conflict doon sa parang siguro patayan, sakitan. Ito ba yung normal nyo nakita even before na gano'n? Dapat hindi sila kasama rito, di ba? Political nga yung mga yung pag ganitong election season Ba't gano'n? I think, Ricky, no, it's also because the context ng BARM, tulad nga na nabanggit namin, no, na very clannish, no? Ang karamihan. So yung clan culture ay very maigting. And nakikita nga that being in political power is also a show of force, no, ng isang clan. And particularly ngayong Bangsamoro, in the Bangsamoro transition, we're seeing the new actor, which is the MILF, no? Actually, since 2022, nakita natin sila pumasok into political power. So the fact na sila ay nadadagdag bilang isang political actor sa region, it makes the elections more highly contested as well, no? Kasi dati, kung makikita natin based on history, it's the traditional politicians, no? Oo. Yung mga clans talaga ang namumuno. Pero ngayon, with the entry of the MLF, it makes, no, the Bangsamoro elections more mataas ang stakes, mataas ang Oo. competition. Oo, at saka yung sabi ninyo ito ho yun may mga umuusbong na mga panibagong armed group. Oo, nabanggit mo ninyo rito yung Paninikelan group. So bago ito. Ngayon lang ito. Bago na mo-monitor. Actually, may yung reports na lumalabas, no, since 2024, 2024, namumuo sila, no, pero it's only this year na nakikita natin that they have been engaged, no, sa mga violent incidents. Particularly, they're being linked, no, sa mga violent extremist actors. Kaya yun yung lagi din namin sinasabi ni Ricky, no, na while the numbers are going down involving yung mga Dawla Islamiyya, yung mga violent extremists, wag tayong magpawalang bahala, no? Oo. Kasi ito nga, may mga bagong grupong namumuo. And sinabi din namin to before, no, na nagkakaroon pa rin ng resurgence, no, o ng emergence itong mga armadong grupo at maaari silang magamit, no, tuwing election season. Alright, sige. So puntahan na natin yung inyong mga recommendations, no? Medyo ilan din ito at napaka-importante ito. Sabi nyo nga rito, yung inyong mga recommendation dito, yung iba hindi na bago. Actually, mga dati nyo ng recommendation ito sa mga... By the way, ang nananatili pa rin pinakamarahas na eleksyon ay, tama ba, 2025? 2025. Actually, Oo. magkasunod nun yun, base sa aming monitoring. So magkasunod na 2023 barangay and SK elections at itong 2025 na midterm. Oo. Sige, ikaw na yung magbanggit na isa-isa nito, Mau. Itong mga recommendations ninyo, well, hopefully, ito nga ay seryosohin din ng mga authorities natin, lalo na ang COMELEC. May mga binabanggit kayo ditong dapat maging impartial yung COMELEC Yun yung mga nakakalungkot dito no? Kasi nasa context din sila ng ganon. So parang hindi mo rin maiwasan talaga, no? Yung pag-side. Go ahead, Mau. Sige, yung inyong mga recommendations. Yes, Ricky, no, pinaka-una, no, pinaka-urgent talaga yung pag-strengthen ng gun ban, no, base rin sa nabanggit namin kanina. Ang daming loose firearms pa rin, and this is manifested through the number of shooting incidents. In fact, sinabi nga namin dito sa aming brief, no, na since the start ng enforcement ng gun ban, meron na kagad 24 incidents for a 12-day period, no, so parang 2 days
ang average. Kaya kami paulit-ulit din namin na i-strengthen talaga itong gun ban, especially during the election season. At kasunod na doon yung COMELEC impartiality na siguraduhin na impartial sa pag-enforce ng mga policies at protocols, iwasan na yung reshuffle ng mga municipal election officers at sumunod, and hindi lang ito sa COMELEC, even among the security forces. Kasi ngayon nag-announce na that they will deploy around 10,000 security forces for the polls. So ensure din that they are impartial, kasi we were saying nga hindi naman necessarily pag mas maraming security forces, it would guarantee peaceful elections, It would nakikita yon sa kapag paano iprotekta yung mga voters, Right. candidates at sa electoral process. Mm-mm. At yun din, paghahanda rin dito sa maaring disruptions caused by natural disasters, yung pagbaha. At lastly, nakita rin natin na kailangan i-strengthen yung mga community-based election Yun. monitors at watchdog mechanisms. Kasi this is the first parliamentary elections in the BARM. So this will be very historic. Kung isipin natin, all hands will be on deck Yeah. for this one. So kailangan all stakeholders will have to ensure na protektahan itong election na ito. Tama. Parang yung lahat ng mauupo dyan hanggang, tama ba ako, hanggang 2031. Yes, Ricky. Yun ang kanilang period ng panunungkulan. Or lastly, in terms of yung nakikita ninyong paghahanda, monitoring ng national government, are you satisfied sa CCAA? So far, nakita naman natin that the COMELEC, sabi nga nila, 95% na silang handa dito sa Bangsamoro elections. In a way, Ricky, kasi this has been postponed multiple times. Yeah, Last year, Oo. actually, fully prepared na ang COMELEC, So we're seeing that now, pero yun nga, kailangan pang paigtingin yung iba't ibang mga policies, like tulad nga na nabanggit namin yung gun ban. Tingnan din natin kasi we are now nag-start na yung campaign period last week. So this will be the month, ito yung panahon na makikita natin kung yung preparations na ginawa ng COMELEC at even ng ibang stakeholders will finally put into place. Oh, siya. Sige. At sa susunod kami, makikipag-ugnayan uli. Email lang kami ni na Scout sa mga latest ninyo kasi importante rin na merong larawan na nakukuha yung mga, Metro Manila at ilang mga kababayan natin tukol nga dyan sa Bangsamoro region. Salamat, Mau, ha? Thank you. Maraming salamat din, Ricky. Thank you. Si Miss Maureen Maulacuesta, siya po ay Program Manager for Conflict Alert Council ng Climate and Conflict Action Asia or CCAA. Straight to the point.